many parts of the Philippines, including Occidental Mindoro. Barangay Kaminawi has repeatedly appeared in PDEA and police reports, creating a negative image of the community. Contributing factors include lack of awareness, peer influence, limited livelihood opportunities, and weak participation in prevention activities. This advocacy aims to raise awareness, protect the youth, and strengthen community action to reduce drug involvement. Kaminawi continue to face cases of drug possession and selling, often involving youth and adults influenced by poverty, peer pressure, and lack of information. Without stronger action, drug use may continue to harm families, increase risk for young people, and affect community safety. The advocacy targets youth, parents, at-risk individuals, and the entire barangay. Ang street-level drug activities ay nananatiling aktibo sa San Jose, partikular sa Barangay Kaminawi. Ilan sa itinutulong ugat ng problema ay poverty at unemployment na nagtutulak sa mga residente sa illegal drug work. Lumala ito dahil sa low awareness ng mga kabataan. Kaya kailangan ng stronger policies, effective prevention program at community involvement para solusyonan ang problema ito. Ito ang ilan sa mga batas na related sa illegal drugs. RA 9165, a Comprehensive Dangerous Drug Act, defines offenses and penalties for drug use, possession, and selling. RA 10640, Chain of Custody Law, improves handling of drugs and evidence to strengthen court cases. RA 6425, or Dangerous Drug Act of 1972, Foundation of Early Drug Policies. RN 10586, or Anti-Drug and Drug Driving Act, penalties driving under the influence to protect public safety. And here are some of the programs that are related to illegal drugs. Philippines Anti-Illegal Drug Strategy or PADS. Ang PADS ay ang national framework para sa mga prevention, rehab at reinforcement. Barangay Drug Clearance Program o ang BADAP naman ay ang nagre-resource sa bawat barangay na i-monitor ang mga drug activities. Dangerous Drug Board or DDB guidelines. May mga DDB guidelines para sa mga drug testing, rehabilitation at school programs. And the last one is the PDEA, Operational and Surveillance Guidelines. Ang PDEA Surveillance Guidelines ay ang gumagabay sa mga operation at mga tamang evidence handling. Ngayon naman po ay tignan natin ang mga pangunahing programa na ginagamit para maiwasan ang illegal drug use sa isang community. Mahalaga ito dahil dito nakikita ang actual actions, yung mga activities na tumutulong mag-educate, mag-protect, at mag-support sa families at kabataan. Una, ang FDAPP o Family Drug Abuse Prevention Program na tumutulong sa parents at families para mas maintindihan ang panganib na dala ng droga. Pangalawa, ang Prevention and Education Programs na ginagawa naman ng DepEd at LGUs. Ito ay ang mga seminars, youth camps, at awareness activities para sa kabataan. Meron din tayong SDEC o Special Drug Education Centers na nagbibigay ng safe space para sa youth na kailangan ng guidance at counseling. At ang panghuli, ang CBTRP o Community-Based Drug Rehabilitation Program na nagbibigay ng support at rehabilitation para sa mga person who use drugs. Sa madaling sabi, lahat ng programang ito ay nag-work together, nagtutulungan para maiwasan ang drug use at maprotektahan ang ating community. Dito naman po sa stakeholders, ito yung mga pangunahing partners sa pag-address ng drug problem. Ang PDEA ang lead sa enforcement, habang ang PNP ang tumutulong sa monitoring at safety ng barangay. Ang LGU naman ang nagbibigay ng support, resources at coordination. Kasama rin ang schools, NGOs, youth groups at church groups sa awareness activities. May role din ang private sector sa pagbibigay ng support tulad ng materials at livelihood. At pinaka-importante, ang families at community, residents,
dahil sila mismo ang may direct na epekto at malaking part ng solusyon. Sa challenges naman, una ay ang poverty at unemployment. Dahil dito, mas nagiging vulnerable ang tao sa droga bilang mabilis na pagkakakitaan. Malaki rin ang impluwensya ng peer influence, lalo sa kabataan. Dahil din dito ang kakulangan sa awareness or low awareness, kaya hindi alam ng iba ang risk o panganib na dala ng paggamit ng droga. Dagdag pa rito ang stigma at takot, kaya may mga residente na ayaw sumali sa activities sa takot na mahusgahan. At minsan may coordination problems sa agency at barangay, kaya delay ang implementation ng programs. Kaya kailangan na mas organized at mas collaborative approach para maging effective ang advocacy. Here's are the key opportunities we can maximize. First, we can improve coordination in PDEA, PNP, the LGU, and BADAC to strengthen monitoring and information sharing. Second, youth organizations can help lead awareness activities since they can easily reach fellow young people. Lastly, schools, NGOs, and barangays can create more community-based programs to reduce risk and educate residents. Our advocacy goal is simple: to reduce drug involvement in barangay community. We aim to achieve this by strengthening awareness, improving prevention programs, and providing support for individuals who are at risk. Here is our three main objectives. For the policy objective, we aim to improve reporting systems and coordination with authorities within 1 year. For the programmatic objective, we plan to conduct at least 2 awareness activities within 3 months. For the behavioral objective, we aim to reach 70% of households in 6 months to increase drug awareness. These objectives guide our overall strategy for the barangay. Our target audiences, ang target audiences ay yung mga tao o groups na kailangan maabot para maging successful ang advocacy. Our primary audiences ay yung mga barangay officials, LGUs, HANSEP, PDEA at ang PNP dahil sila ang mga authority na tumulong sa policy improvements, reporting systems at overall anti-drug efforts. Our secondary audiences naman ay ang mga schools, administrators, teachers, community leaders, youth organization, SK at local media dahil sila ang makakatulong na mag-spread ng information at maka-engage ng mas maraming residents. At ang beneficiaries ng advocacy ay ang mga kabataan, parents, unemployed residents at buong community ng Kaminawid dahil sila ang direktang makikinabang sa mas safe, mas aware at mas proactive na barangay. The key messages of this advocacy. Ang key messages ng advocacy ay pagbuo ng mas safe at healthier na barangay sa pamamagitan ng awareness, education, at prevention. So, hinihikayat natin ang government partners na tuloy-tuloy suportahan ang monitoring, coordination, at policy improvement. So, iniimbitahan natin ang mga families, schools, at community members na maki-join sa seminars at online campaigns para mas lumawak ang awareness. Sinasama natin ang mga media donors para makatulong sa pag-share ng information at pagbibigay ng additional support tulad ng materials, printing, o sponsorship. And our advocacy strategies. So, ang advocacy namin ay gumagamit ng 3 main strategies na practical at kaya gawin ng team sa barangay Kaminawid. So first is policy advocacy. So sa strategy ko na ito, makikipag-meeting tayo sa barangay officials, sa LGU, PDEA at PNP para ayusin at palakasin ang reporting system ng barangay. So our layunin nito na magkaroon ng mas malinaw na process ng pag-report at mabilis na coordination at mas consistent na anti-drug efforts. So kasama rin dito ang mga simpleng consultation sa community para malaman ang mga concerns nila tungkol sa
sa drug issues. So, another strategist is yung community awareness seminar. So, gagawa po kami ng seminar para sa youth at families para mas maintindihan nila ang dangers ng illegal drugs at paano umiwas sa risk. So sa seminars, ito bibigay tayo ng basic education, real-life examples, at prevention tips. Ito ay importante para tumaas yung awareness ng household at mas mag-inform ang kabataan at yung mga magulang. And last, yung social media and IEC information campaign. So, nagamit po kami ng social media posts, mga flyers, infographics, and also yung mga short videos na rin para mas mabilis kumalat ang information tungkol sa drug prevention. So, lalo ito ang effective sa iyo dahil madalas silang online. So, sa pamamagitan ng Facebook pages ng SK, barangay, schools, mas marami ang maaabot ng residents kahit hindi sila makaka-attend ng seminar. Sa work plan overview naman, nakikita ang kabuang plano ng mga activities na gagawin sa advocacy. Sa unang bahagi ay ang pag-improve ng barangay reporting system mula month 1 hanggang month 2. Mahalaga ito para mas mapabilis ma-report ang drug-related concerns at mas maging responsive ang barangay. Pangalawa, sa month 2, isasagawa ang awareness seminars para sa youth and families. Layunin nito palakasin ang knowledge ng residents tungkol sa drug prevention at mga risk ng paggamit ng illegal drugs. Pangatlo, mula month 2 hanggang month 3, ilulunsad ang social media at IEC campaign para sa mas malawak ang makarinig ng impormasyon at mas maging aware ang buong community. Ang work plan na ito ay nakadisenyo para mas maging coordinated, informed, at engaged ang Barangay Kaminawit sa drug prevention efforts. Sa partnerships and support, ipinapakita ang role ng iba't ibang partners na tumutulong para mas lumakas ang advocacy. Ang LGU, schools, NGOs, private sector, at churches ay maaaring magbigay ng in-kind support tulad ng venue, printed materials, snacks, training, at resource speakers. Napakahalaga ng partnerships dahil nakakatulong ito para mabawasan ang gastos at mas mapalawak ang implementation ng programs. At dahil sa tuloy-tuloy na support ng mga institusyon na ito, mas nagiging sustainable at mas epektibo ang drug prevention efforts sa barangay. Sa resource requirements naman, na ipapakita ang mga resources na kailangan para ma-implement ang advocacy ng maayos. Kabilang dito ang budget para sa mga speakers, printing materials, venue setup, transportation, at documentation. Lahat ng ito ay essential para sa smooth flow ng activities. Sa manpower naman, kasama ang advocacy team, barangay leaders, at technical team mula LGU, PDEA, at PNP. Sinusuportahan din ito ng youth volunteers at support staff. Naipapakita dito na hindi lang pera ang kailangan kundi teamwork at sapat na tao na may skills at commitment para maging successful ang isang advocacy. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ating tatalakayin ang risk assessment, ang monitoring and evaluation, and lastly, ang sustainability plan. So, unahin po natin ang risk assessment. So, may mga possible po na risk tulad po ng political issues, nandyan din yung kakulangan sa pondo, yung hirap sa koordinasyon, ang pagkakaroon ng mababang partisipasyon, nandyan din yung stigma, at saka yung challenges po sa mga documentation. So, para po maiwasan po yung mga yon is gagawin po ang early coordination, ang paghahanap ng partners, ang pagkakaroon po ng malinaw na schedule, pati na rin ang positive messaging, and also yung simple monitoring tools po. So, para naman po sa ating monitoring and evaluation, itatrack po yung progress ng program gamit po ang attendance, ang feedback forms, ang mga pictures, and also the social media analytics, at saka po yung monthly reports po. So, yung indicators po ng success is mataas po na awareness, ay mas maayos na
na koordinasyon po. So, mas maraming involved po na youth, syempre, mas improve po yung barangay reporting. So, para naman po sa ating sustainability plan, para maging tuloy-tuloy po yung programa, is ipagpapatuloy po ito ng barangay at mga schools ang awareness po at monitoring. So, yung mga youth volunteers po yung maunguna sa mga future activities. And syempre, yung mga partners naman po yung mag-e-integrate ng drug prevention sa mga programs po. So, may mga trainings din and handover para sure po yung continuity po ng ating plan. Yun lamang po at maraming salamat.